Ako si Jenna, mula Cavite. Ngayon ay 29 years old at nagtatrabaho bilang music teacher sa isang malapit na paaralan. Hindi kagaya ng iba na lumaking hindi naniniwala sa paranormal o supernatural. Bata pa lamang ako ay naniniwala na ako. Sa palagay ko rin naman ay mas marami sa mga Pinoy ang naniniwala noong bata sila. Gawa na lamang rin ng mga kwentong na ipapasa sa atin at sa mas bagong henerasyon mula sa mga magulang at mga lolo't lolo natin. Doon din nanggaling ang aking paniniwala at takot sa mga ganong bagay. Pero sa totoo lang ay wala naman akong matibay na pruweba. Ngunit nagbago ito nang dahil sa isang di malilimutang pangyayari sa akin noong high school ako. High school ako nang makahiligan kong tumugtog ng keyboard, gawa ng isa kong kaklase at matalik na kaibigan na mahilig sa instruments. Sa mga hindi nakakaalam, ang keyboard na tinutukoy ko ay yung electric version o counterpart ng piano, na siya namang isang acoustic instrument. Isang hapon, pagkatapos ng klase, ay sumama ang kaibigan kong si Francesca sa bahay para gumawa ng group project sa Hele. May ilan pa kaming kagrupo, ngunit di sila nakasama ng araw na iyon. Habang nagbe-brainstorm kami, ay napansin niya yung lumang keyboard sa ibabaw ng cabinet ko. Ito ay mula pa sa lola kong pumanaw 2 months ago, na ayon sa kwento ng mama at mga tito ko, nakahiligan din noon ang musika. Wow, may keyboard ka? Pairam nga ako, paalam sa akin ni Francesca. Di namin abot yung tuktok ng cabinet at mabigat yung keyboard, kaya ipinababa na lang namin sa mama ko at nagpatulong na rin hanapin yung power adapter na kailangan para maisaksak at mag-on yung keyboard. Tama ang hinala nyo, pareho kaming maliit. Unang patugtog pa lang ay alam ko nang marunong at mahusay si Francesca sa keyboard. Kung di ako nagkakamali, Kiss the Rain by Yeroma ang pinatugtog niya. Napakasarap sa tenga. Sa totoo lang ay wala akong alam sa musika ng mga panahong ito, kaya tila na in love ako sa narinig ko at agaran namang nagpaturo. Siyempre, bilang baguhan, hindi ko matututunan iyon ng basta-basta. Kinausap ko si mama at napagdesisyonan namin kasama si Francesca at ang mama niya na nasa telepono na babayaran siya ni mama kapalit ng pagtuturo sa akin. Una ayaw pa ng mama niyang tanggapin yung bayad, pero pinaliwanag namin ni mama na pasasalamat na lang rin namin iyon sa oras na ilalaan ng kaibigan ko para sa akin. Matapos ang ilang araw ay natapos na namin ang group project namin sa Hele kasama yung iba pa naming kagrupo. Agaran naming sinimulan yung napag-usapan naming piano lesson. Napakahirap para sa akin noon na tumugtog gamit parehong kamay. Tila magkaaway yung mga kamay ko dahil di sila maging in sync. Natatawa ako pag inaalala ko, pero ganun talaga, lalo't baguhan ako. Kaya ang naging setup ay ako ang tutugtog para sa kanang kamay at ang aking teacher Francesca naman sa kaliwa, para makapag-focus muna ako sa keys sa kanang kamay at para na rin mas maintindihan ko kung kailan yung pasok ng left hand notes sa inaaral ko. Sa mga unang araw ng pag-aaral ko ay saglit lang akong natuturuan dahil weekdays at may pasok pa kami kinabukasan. Medyo bitin, kaya sinuggest ko na mag-sleep over minsan sa amin si Francesca para mas maraming oras niya ako magabayan. Kaya naman sa ikalawang biyernes ng pagtuturo niya ay ayun na nga ang nangyari. Inabot kami noon ng mga bandang 11 PM na nag-iingay gamit yung keyboard. Marami akong natutunan kaya sobrang saya ko that time. Pero syempre, bilang baguhan marami ring pagkakamali. Tanda ko nga that day may isang point na nainis sa akin si Francesca. Shhh!
Medyo mahina man ay narinig ko dahil nga magkatabi kaming nagpapatugtog. Siya sa kaliwa, ako sa kanan. Sorry naman ha, patawa kong ibiniro. Ha? Sagot niya sa akin. Wala. Sinagot ko pabalik. Akala niya siguro hindi ko narinig. Bale, ganun ang nakagawian namin. Tuturuan niya ako ng hapon pag may time ng Monday to Thursday. Pero tuwing Friday ay sa amin siya nakikitulog at umaabot ng hating gabi ang piano lessons ko. Hanggang sa ika-4 na sleepover niya sa amin. Pero sa huling yun ay mas maaga kaming natapos. Stop na muna tayo, Jenna. Sabi niya sa akin. Ha? Bakit? 9 o'clock pa lang ah. Bigla akong tanong dahil naputol ang pag-e-enjoy ko. Basta. Mabilis niya ring sagot. Nung gabing yon ay mas tahimik siya kaysa sa usual. Dumiretso na rin kami sa kama pagkapatay ng keyboard. Pagod na yata siya. Naintindihan ko naman dahil marami rin kaming ginawa sa klase noong araw na iyon. O baka sa akin napagod dahil mabagal ako matuto at pamali-mali ako. Yun na yung huling beses na tinuruan niya ako. Sa tuwing nagyayakag uli ako, ay uutal-utal siyang sumagot na di siya pwede sa araw na yon. Sa mga sunod na yakag ko ay kesyo hindi na raw siya pinapayagan ng mama niya o gusto niyang mag-aral muna. Baka sa akin nga napagod. Pero hindi ko na rin binring up iyan. Matalik na kaibigan pa rin ang turing namin sa isa't isa. Maingay sa classroom, magkasama kumain sa kantin. Pero di na siya nagpupunta sa amin, kaya mag-isa na lang akong tumutugtog sa kwarto ko. Makalipas ang 5 araw ng pagtsatsaga akong mag-isa, mas maayos ko nang napagtutugtog yung tinuro niya sa aking Kiss the Rain at nagsimula na akong sumubok ng ibang tutugtugin. Ang napili ko nun ay yung piano rendition ng Falling Slowly by Glenn Hansard and Marketa Erglova. Napakagandang kanta para sa akin. Baka dahil mas madali o dahil nag-improve na ako, pakiramdam ko mas mabilis ko siyang natututunan. Nung gabi rin na yon, nagdesisyon akong magpaabot ng hating gabi para matutunan lahat ng makakaya kong matutunan sa kantang yon, kahit may pasok pa ako bukas. Masaya ako dahil may nagagawa akong gusto ko at bawat araw na ilaan ko ay ramdam kong nag-i-improve ako. Hindi ko man na nakakasamang tumugtog si Francesca, ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya para dito. At pinangako kong maririnig niya rin itong pinatutugtog ko pag nakuha ko na ng buo at walang mali. Shhh! Biglang tingin ko sa kaliwa. Pero bago pa matapos ang paglingon ko, ay agaran nang nag-sink in sa akin. Parehong kamay ko ang nasa keyboard. Hindi na ako sinasamahan ni Francesca tumugtog. Wala akong katabi ngayon. Mabilis kong hinugot sa saksakan ang keyboard at dumiretso sa kama. Binalot ko ang sarili ko sa kumot at ang tanging naiwan sa akin ay ang cellphone sa kamay ko. Binuksan ko ang cellphone ko sa intensyong tawagan si mama, ngunit hindi siya sumasagot. Mula 9 PM hanggang 9:15 ay nakailang missed calls ako sa kanya. Ayoko namang lumabas pa ng kwarto at katokin si mama sa kwarto niya. Natatakot ako na sa pag-iingay ko'y baka kung ano pang marinig ko. Baka ano pa ang makita ko. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Mangiyak-ngiyak ako, pero nagrarason pa rin ang utak ko. Baka pagod lang ako. Baka pagod lang ako. Oo, baka pagod nga lang ito. Oo, pagod lang ako. Pero, bakit hindi ako makatulog? Tila ilang oras na ang nakalipas nang ipinikit ko ang mga mata ko
Pero gising na gising pa rin ako. Nakakatakot ang dilim at nakakabingi yung katahimikan. Ngayong walang silbi ang cellphone ko, wala na akong ibang maisip na takbuhan kundi ang Diyos at sino mang kapamilya ko na alam kong kasama niya. Si Lola. Kinausap ko sa isip si Lola. Wala man siya dito, ay alam kong nakikita niya ako mula sa itaas at poprotektahan niya ako sa kung anumang umaaligid sa akin ngayon. Nakagaan ito ng loob at napakalma ang dibdib kong walang awat sa pagtibok ng napakalakas. Yung kaninang luha ko, bunga ng takot, napalitan ng pagkamis kay Lola. Nung mga huling sandaling buhay pa siya, kasama ko si Mama at isang tita ko na nag-aalaga sa kanya. Hirap na siyang kumilos kaya inaasikaso namin siya hanggang sa painumin siya ng gamot sa gabi. Tandang-tanda ko yun dahil gusto kong ako ang nag-aabot sa kanya ng gamot tuwing alas 9 at panoorin siyang makatulog nang nakangiti sa akin. Grabe, nakakamiss si Lola. Teka, alas 9? Dahang-dahang sumagi sa isip ko. Yung huling Biyernes na tinuruan ako ni Francesca hanggang alas 9. Yung bigla siyang huminto sa pagtuturo sa akin at nanahimik sa mga natirang oras ng gabing yun. Hindi naman yata posibleng hindi sa kanya nagmula yung shh. Magkatabi kami noon at mula sa kaliwang tenga ko narinig iyon. Hindi kaya't nagkamali talaga ako. Baka hindi naman talaga siya napagod sa pagtuturo sa akin. Ngayong iniisip kong masaya naman kami tuwing nasa school. Kaya ba hindi na siya nagpupunta sa amin? Noong mga panahong narinig ko yon, narinig niya rin ba yon mula sa kanang tenga niya? Marami pong salamat kay Miss Jenna ng Cavite sa ibinahagi niyong horror story para sa episode na ito. Sa mga nanood at nakinig, marami pong salamat. Ito nga po pala ang Thrill Pinas. Ang mga larawang ipinakita ko sa videong ito ay sarili kong gawa para mismo sa episode na ito upang mas maging epektibo ang pagkukwento. Kung may kwento kayong gustong ibahagi, pwede po kayong mag-submit ng kwento sa Marami pong salamat. See you next episode.